Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa Inshallah tafsir, tuloy natin yung Suratul Buruj. Alhamdulillah. Sa sumunod na serye ng mga ayah, doon na sa innal ladina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Hanggang sa dulo. Dito nababanggit yung sumunod na kabanata ni Ibn Kathir rahimahullah, Jaza'us salihina wal batsyu syadidu bi'ada'illahi al-kafirin. Yung kantimpala para sa mga mananampalataya at matutuwid at ang matinding parusa. Yung dito nga binabanggit, batsh. Inna batsya rabbika lasyadid. Ang batsh kasi, ano yun eh? Ang batsh kasi parang paghawak, paghablot. So, hahablutin sila ni Allah para parusahan. Kung pinapakita lang dito, makakatakbo sila. Pero hindi sila makakawala kay Allah. So dito, yukbiru ta'ala an ibadihi al-mu'minin. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu. Pinababatid ni Allah sa mga alipin niya na mananampalataya na para sa kanila ang mga paraiso na dumadaloy sa ilalim nito, ibig sabihin ilalim ng paraiso, sa lupa ng paraiso yung mga ilog. So, parang dito, di ba, may mga sapa, ganoon. Na ganoon, madalas ilarawan ni Allah sa Quran ang paraiso. Kasi nga yung Quran, at kaya yung mga hadith, tuwing nang nababanggit nila yung paraiso at impyerno, ipinababati dito sa pamagitan ng mga salita na nauunawaan ng mga tao. Bagaman sinasabi dito syempre anhar, hindi ito katulad ng anhar na meron dito sa mundo, mga ilog. Hindi. Syempre mas maganda pa. So, ito yung sinabi ni Allah tungkol sa mga gumagawa ng mabuti. Bikhilafi ma'aadda li'a'daihi minal hariki wal jahim. So kabaligtaran nang inihanda ni Allah para sa kanyang mga kaaway ang harik at yung jahim. Yung harik, yung impyerno o sunog, kumbaga apoy na malaki, harik. Kaya nga yung sunog sa Arabic, yung sunog, yung nasunog na bahay, di ba? Yung pupuntahan ng bombero, harik ang tawag doon. Malaking apoy. At yung jahim, eto naman yung naglalagablab talaga na apoy. So, hindi na siya nagliliyab. Naglalagablab na may apoy na malaki, maliwanag, at kahit malayo ka, mainit. Yun yung jahim. Yun yung jahim. At nagtatagal na apoy. Hindi yung sandali lang siyang magliliyab. Hindi sandali lang siya na magliliyab. Walihada qala, dahil dito sinabi ni Allah, dalikal fawzul kabir. Na itong pagkakamit ng mga matutuwid ng paraiso na dumadaloy sa ilalim nito ang mga ilog, ito ang fawzul kabir. Ito yung malaking tagumpay. Itong tunay nga na tagumpay, hindi tagumpay sa dunya. At yung sinabi ni Allah, inna batasya rabbika lasyadid, ay inna batsyahu wantikamahu min a'daihi alladhina kaddabu rusulahu wa khalafu amrahu lasyadidun adhimun kawiyun. Natunay na ang kumbaga pagganti ni Allah at paghihiganti niya, pagpaparusa niya sa mga nagpasinungaling sa mga sugo ni Allah at sumuway sa kanyang mga utos. Ang kanyang parusa at paghihiganti ay matindi, malupit, at marahas. So ganito magbabala si Allah sa kanila. Fa innahu ta'ala dhul quwwatil matin. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala siya ang nagtataglay ng kuwa at siya ay matin, makapangyarihan. Alladhi ma sya'a kana kama yasha. Si Allah na siya makapangyarihan at malakas na anumang naisin niya ay mangyayari
katulad ng paanong gusto niyang mangyari. Diba? So meron itatakda si Allah. At meron tayong response sa anumang itatakda ni Allah. Pero actually, bago pa man tayo kumilos, alam na ni Allah yung gagawin natin eh. Wala na, naagapan na yun ni Allah. Naagapan na yun ni Allah. Yan napakahalagang bahagi talaga ng iman, yung imanu bil qadar. Lalong-lalo na pinakamahalagang maunawaan dito at unang nababanggit sa qadar sa mga haligi nito, yung kaalaman ni Allah. Kasi pag naintindihan mo yung kaalaman ni Allah na perpekto, matatahimik ka na eh. No, alam na ni Allah to. O, yun ang iisipin mo. Alam na ni Allah. Kasi alam na niya kung ano ang gagawin niya. Alam na niya kung ano ang gagawin niya. Walang nalilingid kay Allah. Si Allah hindi nalilingat. Lahat ay kanyang nalalaman. Fimitli lamhil basari aw huwa akrab. Nga si Allah sa kanyang pagpapatupad, sa kanyang nanaisin, mangyayari ito ng kasing bilis ng kisap mata, yung pagkurap ng mata, o mas mabilis pa. Mas mabilis si Allah na makakatugon sa anumang bagay na mangyayari. Lalo na ngayon. Bago pa man niya likhain yung mga tao, nakita na niya lahat ng bagay, di ba nalaman na niya. At mula sa mga nalaman niya, meron siyang magugustuhan na mangyari. At yun ay itatala. At nilikha tayo para lang to pa rin yung mga bagay. So, parang ano talaga eh. Naisip ko ngayon tuloy yung analogy dito yung sa ano. Parang pelikula, no? Diba? Yung pelikula, wala namang mangyayari doon, liban na lang sa ginusto talaga ng direktor. No? Parang ngayon lang sumagi sa isip ko. Iniisip ko dati, ano kaya magandang analogy para maintindihan natin yung qadar. O parang ganun nga, ano? Diba? O, meron nang naglalaro sa isip ng ano, nung direktor o nung writer. O, diba? Tapos nalaman na niya yung mga mangyayari. Tapos mula sa mga mangyayari, meron siya magugustuhan doon. Tapos mula sa mga magugustuhan niya mangyari, isusulat niya na yung script. At gagawin niya na lang pelikula ayon sa script. At hindi yun magbabago. So, parang ganun nga. Ano? Ngayon lang sumagi sa isip ko yun ay. Doon maaring maihalin tulad yung qadar sa pelikula na wala nang magbabago doon sa pelikula. Kasi sa script pa lang, nandun na lahat. Liban na lang magkakaroon ng pagbabago sa script kapag ginawa na yung pelikula. Pero yung pelikula na yun eh. Kung ano yung nai-record, kung ano yung nai-edit, yun na yun, wala na magbabago doon. Yung bida na napatay, hindi na yung mabubuhay. O ano, kumbaga, hindi na siya, kung ano yung nai-record, hindi na yung magpapalit. Kumbaga, kung ano yung pinalabas kanina, yun na yung papalabas mamaya. So, ganun si Allah. Walihada qala ta'ala innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Yun na, pagpapatuloy ng pagpapakita ni Allah sa kanyang kapangyarihan. Ay min kuwatihi wa kudratihi at-tama yubdi'ul khalqa wa yu'iduhu kama bada'uhu bila mumaniin wala mudafiin. Nakabilang sa kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kayang-kaya niyang simulan ang paglikha at ulit-ulitin ito. Ang paglikha na ito, katulad na kung paano niya ito sinimulan. Nang walang makakapigil dito. Walang makakapigil, walang makakapalag. Kung gusto ni Allah na ulit-ulitin niya yung kanyang nilikha o kanyang paglikha. Napaka makapangyarihan nga ni Allah kapag ganun. Yung tao kapag inulit-ulit yung isang bagay na ginawa niya, mapapagod siya. Di ba? O nakagawa ka ng isang rebulto, limbawa, naglilok ka, rebulto. O gawin mo yan 100 beses. Maya pagod ka na. Baka 5 pa lang pagod ka na. Pero si Allah, ulit-ulitin niya yung walang pinagkaiba. Hindi nababawasan yung kanyang kapangyarihan. O kung pipigilan man siya na magawa yung ginawa niya dati, walang makakapigil sa kanya. Kung meron mang mangangahas, kung meron mang magtatangka. Wa huwal gafurul wadud. At siya ang mapagpatawad at mapagmahal. Ay yagfiru damba man taba ilayhi wa kada aladayhi walau kana ad-dambu min ayyi shay'in kan. Subhanallah. So si Allah daw, di ba? Lagi natin nababanggit yung mga katangian, yung mga pangalan ni Allah at katangian niya, dalawahan
kung babanggitin sa Quran, di ba? Kasi magkaugnay palagi yung dalawa na yun eh. Magkaugnay. So dito Ghafurul Wadud. So siya daw ay mapagpatawad at mapagmahal. Napatatawarin daw niya ang anumang kasalanan ng sino man na magbalik loob sa kanya at nagpakumbaba sa kanya. Ano man ang kasalanan na ginawa ng tao na ito. At siya ay Al-Wadud, ang mapagmahal. Na sinabi ni Ibn Abbas at ng iba pa, radiyallahu anhum, Huwal Habib, Wadud sa kahulugan na Habib, mapagmahal. Biro mo yan, pinatawad ka na ni Allah, mamahalin ka pa niya kapag ikaw ay nagtauba. Pero ang tao hindi eh. Maring patatawarin ka niya pero hindi ka niya mamahalin. Di ba katulad nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi naman natin sinasabi na hindi niya minahal si Wahshi. Pero di ba naiulat nang nagmuslim si Wahshi, hindi rin siya kinakausap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So maring nalulungkot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag nakikita niya si Wahshi. Kasi pinatay ni Wahshi si Al-Abbas. Kasi napatay ni Wahshi si Al-Abbas, si Hamza pala. Kasi napatay ni Wahshi si Hamza. Pero si Allah, kapag pinatawad ka niya, kahit ano pang kasalanan mo, diba? Nag-shirk ka, minura mo si Allah, nilait-lait mo si Allah. Kapag pinatawad ka rin niya, mamahalin ka rin niya. Mamahalin ka ni Allah. Mamahalin ka ni Allah. Kahit sa relasyon ng mga tao, di ba? May mag-asawa, di ba? O nangaliwa yung lalaki. Sabi ng babae, sige, pinapatawad na kita, pero may lamat na yung nila, yung relasyon nila. Maring hindi na siya nagmamahal doon sa lalaki katulad nung naunang pagkakataon. At yung mga dulo nga nitong Suratul Buruj, yun nga. Sunod-sunod dito tungkol ito sa mga katangian ni Allah. Tungkol ito sa mga katangian ni Allah, di ba? Mula dito sa Inabata siya rabbika la syadid. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dul arshil majid, yung sumunod na aya. Siyang nagtatangan ng arshul majid. Trono na marangal. Trono na dakila. Di ba yung mga hari? Pinagbambalaki nila yung mga trono nila. At simbolo yun ng kanilang kapangyarihan. Kaya ngayon marami sa mga trono, kahit yung panahon ng Middle Ages, di ba? Hindi naman komportable yung upuan yun eh. Hindi naman komportable, pero ginawa nilang magarbo, ginawa nilang maganda, nababalutan ng ginto, malaki, madaling makita kahit saan. Kasi simbolo ng kanilang kapangyarihan. Pero hindi, walang sinabi yun sa arsh ni Allah. Ay sahibul arshil adim, al-ali, ala jami'il khalaik. Si Allah ang nagmamay-ari ng dakilang trono na nangingibabaw sa lahat ng mga nilikha. Yun ang kanyang arsh. At inilarawan pa ito bilang majid. Wafihi kiraatan. So meron daw dalawang paraan na binabasa ito ayon sa iba't ibang mga ulat. Ar-raf'u ala annahu sifatun lirrabbi azza wa jal. So, binabasa daw ito na marfu al-majidu. Pero minsan, binabasa rin daw ito bilang majrur. Wal jarru ala annahu sifatun lil arshi wa kilahuma ma'na sahihun. So, diba, dul arshil majid? Kung sinabi mong dul arshil majid, ang tinutukoy daw sa Dul Arshil Majidu, si Allah. Pero pag Dul Arshil Majidi, ang tinutukoy dito yung katangian ng trono. Pero pareho naman na tama. Parehong tama. Fa'alul lima yurid. Ito katangian na naman dito ni Allah. Fa'al, ano root word nito? Fa'ala, ginawa niya. Ito yung may mubalaga. Diba? Kadaba, kadab, matinding sinungaling. May kadib, tapos kadab, mas matinding sinungaling. Fa'il, gumagawa. Fa'al, mas matinding gumagawa. Fa'alul lima yurid. Ginagawa niya kung ano lang ang gustuhin niya. Yun lang ang gagawin niya. O, ibig sabihin,
magagawa niya ano man ang gustuhin niya. Ay mahma arada fa'alahu la muakkiba li hukmihi wala yus'alu amma yaf'alu li adamatihi wa kahrihi wa hikmatihi wa adlihi. Si Allah ay fa'alun lima yurid. Ano man ang gustuhin niyang gawin, gagawin niya. Walang sino man ang kumbaga makakapigil sa kanya o magpapanagot sa kanya. Kumbaga yung kokontra, yun pala. Walang makakakontra kay Allah sa anumang gustuhin niya na gawin. Dahil ang lahat ng kanyang gagawin ay kumbaga hindi siya pwedeng tatanungin sa anumang gusto niyang gawin. Dahil sa kanyang kadakilaan, kapangyarihan na hindi magagapi at kanyang hikmah, wisdom at katarungan sa lahat ng kanyang ginagawa. Lahat ng bagay na gawin ni Allah, nagtatangan ng mga katangian na ito. Dakila, walang makakapigil, may wisdom at makatarungan lahat ng gawin ni Allah. Kamaruwina an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu annahu qila lahu wa huwa fi maradil maut. Naiulat daw na nandun na si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu sa kanyang sakit na kinamatayan niya. Naghihingalon na siya. Hal nadara ilayka at tabib? Kala naam, sabi ng mga tao. Chinek up ka na ba ng doktor? Sabi niya, oo. Pakolo, fama kala lak, anong sabi nila? Kala li, sabi ng doktor sa akin, inni fa'alul lima urid. Sabi ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Sabi daw nung doktor, yung sabi ng doktor, si Abu Bakr daw ang gagawa ng kung ano man ang gustuhin niya. Nang ibig sabihin, kung gusto na ni Abu Bakr mamamatay siya. Kumbaga, kasi may din naman may kinalaman din yung will talaga ng tao, yung gusto pa niyang mabuhay. Pero nga, si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, di ba? Sabik na siya makasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nga, 2 years lang siyang nabuhay after mamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namatay din siya. Sa mga ginabayang khalifa, siya yung pinakamaikli ang pamumuno. 2 years siya. Si Omar may 10 years, ganon, 12 years. Si Uthman, tapos si Ali, mga 5 years. Wa qawluhu ta'ala, hal ataka hadithul junud? Dumating ba sa iyo ang balita tungkol sa mga sundalo? Fir'aun wa Thamud, mga sundalo ni Paraon at ng Thamud. Ay, hal balaga ka ma ahallallahu bihim minal ba'si wa anzala alayhim minan nukmati allati lam yaruddaha anhum ahadun? So, dumating ba sa iyo ang balita kung ano ang dinulot ni Allah na dumating sa kanila ng mga parusa at anong ibinaba ni Allah sa kanila na walang sino man ang makakapigil nito? Kasi pareho silang pinarusahan ni Allah. Yung mga sundalo ni Paraon at ng Thamud. At walang alam nila na walang nakapigil sa mga ito. Wahada takrirun liqaulihi ta'ala, inna batasya rabbika lasyadid. At lahat ng ito daw ay kumbaga pagpapatibay na ang parusa ni Allah ay matindi. Ay ida akadad dalima akadahu akdan aliman syadidan akda azizin muqtadir. Na kapag kinuha daw niya yung makasalanan, yung kaaway ni Allah, ito daw ay gagawin niya sa paraan ng pagkuha ng siyang makapangyarihan at matinding magparusa. Na siyang pagkuha ng siyang pinakamakapangyarihan at may kakayanan. Azizin muqtadir. At yan din sinabi ni Allah, balil ladina kafaru fi takdib. Pero sa kabila ng lahat ng ito, diba, nababalitaan nila tungkol kay Paraon, yung Quraysh lalo na. Alam nila tungkol kay Paraon, tungkol sa Thamud, tungkol sa mga Arabong nasyon, diba? Tungkol sa Qawmu Saleh, nasyon ni Saleh. Alam nila lahat yun. Pero sila, ang mga hindi mananampalataya ay nananatili sa pagpapasinungaling. Ay hum fi syakkin wa raybin wa kufrin wa inad.
Sila'y nananatili sa pagdududa, pagdadalawang isip, kawalang pananampalataya at katigasan ng ulo. Wallahu min waraihim muhit. Pero yun nga, sige, ayaw nilang maniwala. Si Allah sa likod nila ay nakakaarok. Nangingibabaw si Allah sa kanila. Napapaligiran sila ni Allah. Walang silbi yung kanilang pagpapasinungaling. Tawanan na nila yung gusto nilang tawanan. Pasinungalingan nila yung gusto nilang pasinungalingan, hindi nila maapektuhan si Allah. Ay huwa kadirun alihim kahirun. Si Allah ay nananatiling may kapangyarihan sa kanila at nangingibabaw. Hindi nila matatalo. La yafutunahu wala yu'jizunahu. Hindi nila mabibigo si Allah at hindi sila makakatakas kay Allah. Bal huwa Qur'anun Majid. At ito na yung huling aya. Mga huling aya ay adimun karim. Majid ibig sabihin dakila at marangal. Fi lawhim mahfud. Ay huwa fil mala'il a'la ma'fudun min az-ziyadati wan naqsi wat tahripi wat tabdil. Ang Quran daw ay pinangangalagaan ng mga malaul a'la. Na ito'y nandun nga sa Lawhul Mahfud at alam natin Lawhul Mahfud, dito nakasulat ang lahat. At ito raw ay nasa pangangalaga din ng Malaul A'la, yung pinakamataas na grupo, mga anghel. At pinangangalagaan nila ito mula sa anumang pagdaragdag, pagkabawas, pagkakabaluktot o pagkakabago sa nilalaman nito, alhamdulillah. So, ito yung dulo ng Suratul Buruj, alhamdulillah. Napaka gandang surah at napaka raming aral na mapupulot, alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah doon naman sa Suratul Tariq next week. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.